Ang araw sa atin mga kainding, so meron tayong gagawin dito ay isang motor ito ng shock dryer, pang dryer to mga kainding. So ang problema nito mga kainding ay ayaw mandar at walang power. So dami yung pinalawang na ito. Baka ito'y nabasa. So testing natin mga kainding kung ito ay meron bang tawag na to, kung ito ay maayos pa natin. So ang nakalagay dito niya mga kainding, ayan gray, green, blue. So ang common nito ay blue. Yung gray at saka green, yung saka line capacitor. Tapos ngayon mga kainding ay tester natin kung ito ay tawag nun, kung meron ba tayong reading makukuha nito or continuity. So i-common tayo. So naka-common, tatlo ito. So ito mga kainding ay kinalas ko na, hindi ko na pinakita ang pagkalas. Sa sharp galing. Tapos common, tapos green. So meron tayong reading. Meron tayong na reading na 14 ohms. So naka times 10 tayo. So ibig sabihin 140 ohms yan. Yung kanyang green, anong kulay ng green? Oh, green nga. Green. Tapos itong gray, so wala tayong reading sa kulay gray. So ang meron lang available mga kainding sa kanyang continuity ay tawag nito, yung green. So 14 ohms lang nakuha natin. 14 kilo ohms. So ngayon kakalasin natin itong mga kainding. So hanapin natin dito kung saan, bakit walang reading ito. So bunutin ko lang yung tali. Ayun, so ilabas lang natin. So initin na lang natin para matanggal. Yes. Ayun. Dapat dito tayo sa kabila nagtanggal. Kaso lang nandito na sa bungad. Dapat sa kabila, so dito na lang. Para dire-diretso sana ang hila. Kasi dito ang malapit Dito na lang kasi itali mo pala at pa isa-isa yan. So dito na lang tayo sa malapit. Sounds ng aking kapitbahay. And I last for more. So tanggalin ko muna mga kainding tali. So ito na mga kainding, nakalasan natin. So ngayon ito yung common. So tingnan natin dito, baka may nag-umido dito. Ayan. So nabulatan natin. So ito yung common, nakaipit. So alum lang yung ginamit. Ayan labasan natin. So ito yung wala kanina mga kainding, kulay gray. So dito sa puno niya walang putol. So bakit wala siyang continuity? Wala pa rin talaga So nawala na ng tuluyan. Kanina meron, ayun wala yung gray. Yung green lang meron talaga. So ang hanapin natin dyan yung kulay gray. Sundan natin yung kulay gray kung saan banda rito. So ang naputol sa kanya mga kainding sa loob, pang starting. So dito sa kanyang pang starting windings ang may putol. So parang hindi na barnisan to, ang lambot So baliktarin natin, tingnan natin dito sa kabila, baka dito may putol. Ayun ito mga ka-winding kita agad So yun ang naputol dito. Ayun, may putol. Kaya wala talagang itong isa mapuputol na rin. Nag-umido kasi. Kaya nangyari pag nag-umido. So yan ang problema dito. Yan ang problema pag nagumido.
So kakalkalin ko muna ito mga winding. So patalian ko na lang ng panibago yan. Nakakita na natin yung putol. Ayun ang putol oh. Lapit natin. Ayun oh. Ito oh. Putol. So bali dalawa, mapuputol na yung isa. Subukan ko muna ng ano yan, lacquer thinner. Ayun. Para malinis. Ano ang problema dyan? Alisin ko muna yung tali. Gas ah. Ayan. Bastos ng bunga ng aso na ito ah. Dalulong ah. So, ito naman kainding nakalasan natin oh. Ayan oh. Tapos ito, garugtong. Tapos itong isa. So, akin na lang baka na. Ayun, naputol na ng tuluyan. Ano ba yan? Naputol na ng tuluyan. Yan, kakaskasin ko lang yan mga kainding. So, kuha lang ako ng ano, ng pangdugtong ko dyan. So ito, may pangdugtong na tayo mga kainding. Nakakuha na tayo ng pandugtong. Ito. So ito, medyo makapal-kapal din to. So kakaskasin ko muna to. So ang gamit ko lang dito mga kainding pangkaskas ko ay cutter. Cutter lang yan para mabilis. Pati kuko natin yun ito, makakaskas na rin. Kaya mga kainding, nakaskasan na natin tapos durugtungan na lang. So itong pandudugtong ko mga kainding ay magnetic wire din ito ha. Ayan. So ito. So pulupot ko muna. So hindi pa yata nakaskasan ito ha. So ipit muna natin. Ayan. So ipitin ko muna siya dito. So puluputan ko ng maigi para siya ay kapitan ng tingga. Ayan. Ayan. Tapos itupi ko ng ganyan para malagyan ng ano to, stopper. Ayan. Tapos itong kabila din, so ganoon din. Kita. Ayan. Kita naman siguro yan. Ayan. Uy. Ayan. So ayan na, winding. So ito lang aking puputulin dahil doon para doon sa kabila. Puputulin ko lang to. Kasi doon to natin dudugtong. So ngayon, ibalatan ko muna ito. So ayan.
So dito tayo sa isa mga ka-winding na dudugtungan natin. So dugtong ko muna to. Yan. Pag wala kayong magnetic wire mga ka-winding, pwede naman yung ano, kahit hindi magnetic ang gamitin nyo dito. Pwede yung wire, kahit hindi magnetic, pwede yan. Bahala na kayo mga ka-winding kung anong pwede nyo ipang dugtong, pwede naman yan. Kasi ito sa akin, meron naman ako magnetic, kaya magnetic yung ginagamit ko. Ayan. Ayan. Tapos yun ang natin mamaya yan. So baliktad natin. Tapos ito. Ayan. Kutik-kutin ko lang dito yan. Ayan. Yan mo, supposed to pay natin. Tapos ikutin uli. Ayan. Uy. Ayan, so ngayon i-tester muna natin mukha hindi kung meron na ba siyang continuity. So hindi pa natin nahinang yan, hinangin natin yan mamaya. So ang nawala kanina mukha hindi ay kulay gray. Itong gray na to, gray ang wala kanina. So mag-common muna tayo. Common, ito yung common, so blue. Tapos tingnan natin kung meron ng resistance. So ayun, meron na mukha hindi, oh. So ayun, oh, magkaiba sila ng reading, diba? So meron tayong nakuha 7 ohms. So 7 ohms ang nakuha. So ano yan mga ka-winding? 70 at saka 70 at saka ano to, 140 ohms tsaka 70 ohms. So yan. So okay na, may hinangin na natin itong mga ka-winding. So meron na tayong resistance. Tapos bigyan na natin ng tingga. So tinggaan ko na to. Ayan. Para walang kawala agad. Ayan, tapos dito. Ayan. Ayan, so okay na yan. So nalagyan na natin. Tapos lagyan ko na lang ng ano yan, winding tubing. Tapos aray ko. Tapos yan, bago ko lagyan ng tubing yan, so lagyan ko muna ng ano yan, martayulit para ano, para iwas ano siya, para safety yan. So lagyan nyo lang ng martayulit yan. So mura lang naman ito. Ang patibay din ito ng ano. So hindi ito basta-basta agad mag-ainit, masunog. Yan, hindi yan masunog pag ano. So lalagyan natin ng tubing yan. Kahit anong martayulit na winding, pwede yan. Pwede i-apply sa ganito, kahit sa motor na electric fan, pwede yan. So kuha lang ako ng tubing mga winding para maitali ko na yan. So yan, maglagay tayo ng ano, tubing. So lagyan natin, so bali 4. Ayan. Tapos suot natin dito. Ayan. So medyo basa pa yung ano, yung nilagay nating tawag nito, yung martayulit. So matutuyo na lang yan dyan pag uminit yung ating motor. Ayan. Tapos dito yung sa ilalim, dahil ito yung nasa ilalim, so dapat, so mas maganda ilabas na lang natin. So ililiban ko dito sa labas para na hindi sa tamaan doon sa ano, suitan niya natin, para hindi tamaan sa rotor. Tapos ito, so mahaba naman to. So
ganun din ang gawin natin dito sa isa. Ilabas din natin kasi mahaba naman to. Yan. Labas natin para hindi siya magdikit doon sa rotor. Ayan. Tapos tali na natin. Ayan. So ganyan. So itali ko muna to. So itali muna natin. So ang pagtali nito mga winding, wala namang sinusunod dito. Ang tali nito walang sinusunod. Bahala na kayo kung anong posisyon ng pantali gusto nyo. Ay, may shoot ah. Ayan. Ayan. Wala nang kawala yan. Wala yung pantundog ko ah. Ayun. Ayan. Yan ang tali na yan. You don't know what it's like. Ayan, okay na ito mga ka-winding. Tapos dublihan lang natin ng cable tie para sigurado na walang kalas. Tapos dito, so dito pala ayan, okay na. Ayan, so balik na tayo dito sa kanyang ano, sa mga wiring dito. So ito mga winding, meron lang tayong ano dito. Meron ako i-share sa inyo mga winding . So ito kunting ano lang ito mga winding. Kunting tips. So di ba meron na tayong resistance dito. Ayan. Ilagay natin, tester natin sa hindi kita. Dito na lang. So ilagay natin sa ano, ohms. Ayan. So yan, di ba? Meron tayo. So dito tayo sa common. Ayan. 123 kilo ohms. Tapos itong gray, ilan itong gray? So 70, di ba? Sabi ko kanina, doon sa analog 70. Tapos dito, ang sabi ko kanina 140, pero 123 siya. So ayan. So itong ano mga winding, bakit magtaka kayo bakit mataas itong kabila? Tapos pag pinagsama mo yung ano, itong running at saka starting, 194 kilo ohms, di ba? Ngayon magtaka kayo mga winding, bakit itong isa mataas yung reading, di ba? 123. Magtaka kayo bakit siya mataas ang reading. So ito ay spin motor mga winding. Kaya ito mataas ang reading nito mga winding ng spin motor. So ipaliwanag ko sa inyo mga winding ang tips nito . Kaya mataas yung reading ng starting at saka running. So magtaka kayo mga winding kung bakit mataas. Ang mataas po nitong ang mataas pong reading dito mga winding, yung starting niya. Mas mababa si running. Yung running natin yun yung 70 kilo ohms. Yung starting natin yun yung ano, mataas ang reading. Bakit kamo mga winding? Kasi itong magnetic wire niya mga winding at saka yung running, yung running at saka starting niya ay magkaiba po sila ng ginamit na magnetic wire number of size. Yung size of number ng magnetic. Itong nasa loob niya mga winding, ito, makikita nyo itong nasa loob, 4 yan. So ibang number ang ginamit nito. So ang ginamit nito, number 28, itong nasa labas, number 27. So hindi yan nagkakalayo yung dalawa mga winding, depende sa company na nire-rewind. Pwede nila ang gamitin nila ay 28 yung panglabas at yung pangloob pwedeng 29. Yung nasa loob yun yung starting, yung sa labas
yun yung running. Kasi yung ating spin motor mga winding, yan ang design ang ginamit nila na magkaiba. Kasi spin motor ito, kasi single ano lang siya, single round lang siya. Pero ang ikot nito mga winding, walang problema. Kahit kumaliwa ang ikot nito o kumanan. Kasi spin motor ito, kadalasan ginagamit ng sa spin motor, puro kanan ang ikot. Ang tanong, pwede ba siya pakaliwa ang ikot? Kung kumaliwa. Pag kumaliwa ang ikot niya mga winding, pwede kumaliwa yan. Wala pong kaso yan. Kahit doon po kayo sa mababa mag-tap ng line 2 na kapasitor, yung line 2, iikot pa rin yan pakaliwa. Kung meron timer po ito mga winding, mag-reverse forward din po ito. Itong spin dryer motor natin. Diba yung wash timer, yung wash motor naman, ang ginamit na magnetic wire doon mga winding ay parehas lang sila ng size of number, labas at saka loob. Kaya pag ni-reading mo siya, ginamitan mo siya ng tester, halos magkalapit ang reading nila, pareho ang reading nila. Pero dito sa spin motor, magkaiba po yan sila. Magkaiba ng resistance kilo ohms ng ating spin motor. Basta yung common niya, laging dalawa yan, dalawa. Ayan o. Laging ang common, ang palantandaan ng common mga winding, yung dalawang magkasama, yun yung common sa spin motor. Pero pag dito sa single capacitor at saka running, kahit magkabaliktaran po itong dalawa, kahit saan po kayo maglagay dito ng line 2, wala pong problema yan. Kasi forward reverse lang po ang mangyayari naman dyan eh. Basta yung common nyo ay nakapirmi siya, common. Yung line 2, kahit alin dito sa dalawa kayo maglagay ng line 2, aandar pa rin yung motor natin. So wala pong problema yan kahit kumaliwa ang ikot or kumanan. Ito ay spin motor, ay ang labas ng company ay ang kadalasan ay puro kanan ng ikot. So pwede pong kanan. Pero kung gusto mong kaliwa, pwede po rin to sa kaliwa. Ganun po ang spin motor. Ang pagkaiba lang nila ng wash motor at saka si spin motor ay magkaiba sila na ginamit ng size of magnetic wire na ginamit. Tulad nito, itong labas 27 yan, yung loob 28. Yung nasa loob mga winding, mas marami po itong turns, mas marami itong ikot. Mas marami siyang ikot kaya mataas po yung kanyang resistance. So ganun po yun mga winding. So itong labas niya mga winding, number 27, malaki ang number niya, pero konti lang yung kanyang turns. Mas mababa yung kanyang turns kumpara dito sa starting niya sa loob. Yung sa loob niya, mas marami pong turns itong ginamit niya dahil maliit yung windings na ginamit niya. Number 28, so mas mataas po talaga ang resistance niyan. Kaya pagdating po dito mga winding, pag sila ay magkasama na, magkadugtong na itong running at saka starting at saka running, pag nagkadugtong na yan ang magiging common. So dito na po magtataas yung kanyang resistance alin dyan sa dalawa. Kaya mataas kahit alin po dyan sa dalawa, kasi kahit saan kayo maglagay ng line 2, i-under pa rin yung motor niyan. So wala pong problema yan, iikot pa rin yan. Kasi yung design naman nitong pagka-rewind niyan ay counterclockwise yan. Walang problema yan, bumaliktad or kumana ng ikot niya. Pero yung kanyang windings ay magkaiba po yan silang ginamit na size. Itong pang-start niyang nasa loob, yan yung pong mas maraming turns. Dahil yan po starting yan. Mas maliit po ang ginamit kumpara dun sa labas. Yung sa labas ay mas mas konti ang turns kumpara dun sa loob. So ayun mga winding. So ito mga winding ay tatalian ko na para may salpak na natin dun sa sa kanyang housing. So tatalian ko lang mga winding. So hindi ko na ipapakita ang pagtali mga winding. So nakita nyo na yung resistance nito. So ayan o. So ulitin natin. Baka mamaya naputol sa kadadaldal natin. Nasagi. So ayan o. So ito yung running. Yung labas. Oh. Tama ba? Tingnan nga natin. So tama nga mga winding o. Ito yung running, yung kulay green. Ito yung running windings niya. Ayan o. Nasa labas. Tapos ito yung nasa loob, yung kulay gray. Yung starting niya. Ayan o. 70 at saka 123. Pag tinanggal ko itong winding, itong dalawa, so mas mataas ang ang reading yung nasa loob kaysa sa labas. So ayan mga winding, so itatali na natin to para may salpak. Ito na mga winding, so iwa-wiring na natin yung para matesting natin. So titestingin natin yung itong spin motor. So ito mga winding yung common kulay blue. So ayan. Tapos itong capacitor, ito yan sa dalawa. Kahit saan dyan, pwede kahit baliktaran yan, pwede. Tapos mili lang tayo dyan kung alin dyan sa dalawa ang magkanan at magkaliwa. So ayan. So lagyan lang natin ng mga winding ng electrical tape para for safety tayo. So
So kung may mga bata, huwag nyo itong gagayahin mga ka-winding ha. Bawal sa bata ito. Kasi dahil ito ay live. Live ang kuryente na ito. So ayun mga ka-winding. So okay. So isaksak na natin. So tingnan natin kung saan siya iikot. Yung ating spin motor. So tingnan nyo na lang itong motor mga ka-winding. Ano ba yung boy? Ha? Iniwan? Ayun mga ka-winding. So isaksak na natin yung ano. Pero mapandar na natin. Ayun mga ka-winding oh. Tahimik yung ikot oh. So pakanan siya mga ka-winding. Yung ikot niya kanan. Ayun oh. Kanan di ba? So ngayon ikakaliwa naman natin mga ka-winding. Tanggalin natin to. Lipat natin itong 9 to sa gray. So nag-blurred. So ayan, tayo natin ulit. So tingnan naman natin mga ka-winding kung si ano kakaliwa din ang ikot. So ayan. Ba't blurred. Focus. Ayan, focus. Yan. Okay na, focus na. So ngayon, saksak na natin. Ayun oh. Kaliwa siya mga ka-winding oh. So ayan oh. So kaliwa siya, tahimik yung motor natin. So ayan. Isa pa? Ayan. So ayun mga ka-winding. So itong ating spin motor, pwede siya sa kaliwa, pwede sa kanan. Basta yung common niya, naka-steady lang yung dalawa. So ayun mga ka-winding, salpak na natin ito sa kanyang ano, tab. So, tanggalin ko na ito. So okay na itong ating motor. So ito naman ka-winding yung ating ano, dryer. So ipapanda rin na natin itong mga ka-winding. So ayun. Brand pa lang ito, Sharp. Ayun oh, Agua Magic. So ayun mga ka-winding, ay ipapanda rin na natin. Yung mga ka-winding, saksak ko muna. Fix natin. Ayun. Magalaw-galaw na. Silipin natin. Ayun. Ayun mga ka-winding oh. Tumandar na oh. Ayun, tahimik na tahimik. Ayan. So okay na ito mga ka-winding. So ayan. So kung bago lang sa aming channel, so please subscribe at hit ng notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So yung washing naman, paanda rin natin. Ayan. Ayan. So ayan mga ka-winding oh. So pareho na silang gumagana. Itong wash motor at saka dryer. So ang nag-make problema dito itong dryer motor. Yun oh, maandar pa rin. Ayan, tingnan natin kung mahinto. Ayun, humihinto siya. So mabagal lang. Mabagal lang magpreno. Ayan. Siguro manipis na yung preno nito. Pero humihinto naman, so okay na ito mga ka-winding. So ayan. So ayun mga ka-winding, hanggang dito na lang po ating video. Kung bago na sa aking channel, so ayun, sinabi ko na pala kanina. So ayun mga ka-winding, bye bye na.